Ay, sorry, peg tayo. Rampa kami, guys. Malengke kami. Kasi may nagre-request ng pampano. Eh, ang mahal ng pampano, diba? Sabi ko, sige nga, tatry ko nga itong magluto ng kinamatisan with with kamyas. Huh? Alam ko na yung Ana? Alam ko na yung yung suki ni Jiban sa sa palengke. Mga ombre. Walkathon po kami. Itong dalawa ayaw sumakay. Sabi ko sakay na kami. Ayaw. Nagte 10,000 steps kasi. 10,000 steps. Ayan, mga mima ko. Lakad lang kami galing palengke. Katonan lokalan nyo. Tsura ka, walang pulbos-pulbos. Mamantika na. Good morning. 3:58 pa lang, guys. Dito na ako sa Pasadena. Lalakad na. Grabe, walang hangin. Ang humid. Dati ganitong oras, malamig-lamig eh. Ngayon wala talaga. No, di nga gumagalaw yung mga tali, yung mga... Lingon ako ng lingon mamaya. May makita ako. Nakakatakot. Ang dilim po man din rin yun. Alas 4 pa lang. Ano ba yan? Huwag ka na kasi wata, kinikilabutan tuloy ako. May mga dumadaan naman, in fairness. Tinakot ko lang sarili ko, guys. Kaya mag-alala. Tahimik kasi. Churun. Oh, may mga tumitilaok naman Kaso, close pa yata yung mga tulog pa ata mga angels ko Dapat sabay ako kay daddy. Madaling-madali. Sabi ko, di mauna ka. Bahala ka. O, di ko siya ngayon lulutuan ng pagkain para sa birthday niya. Ang pagluluto ko, depende sa mood ko. Hindi mo kasi nabay. Hindi kita lulutuan. Ganon. Ganti-ganti lang yan. Mima! Ah? Hi, mother. Hindi, kararating ko lang. Si mama. Gising na ata sila. Bukas na eh. Gising na ba sila? Hi. Yes. Sige, may magpansit tayo, may. Good morning. Hindi ko na nasundan yung vlog ko kahapon, guys. Sobrang busy. Kasi di ba wala si Nene. So, kami ni Mama yung nagluto. And ayun nga, nabisi na ng bongga. Alam mo yung talagang nasa kusina na lang yung isip mo kahit maghawa. Nahawakan ko yung phone ko kasi yung mga order, yung ganyan, online. Pero yung mag-vlog hindi ko na naasikaso.
Tapos, di ba sabi ko sa inyo, hindi ko lulutuan si daddy ng food. Wala. Tumawag nung bandang, alas 7. Kino-confirm yung oras. E di ako naman, that time, wala na yung topa ko. Tinopa kasi ako kahapon. Di man lang ako sinuyo na, antayin na kita, ganyan. Pag sabi ko, sige na, muna ka na. Umuna nga, iniwan ako. Pababy lang ako ng unti eh. Iniwan talaga ako. Sira ulo talaga. Kaya sabi ko, wala ka. Sa loob-loob ko kahapon. Hindi kita lulutuan. Handa niya kasi yun sa parang pakain niya sa team nila sa office. Kaasa nung mga alas 7 naman, nawala na yung topa ko. So ayun, nagmadali ako luto ng puto, yung Shanghai meron na si Nene eh. Sabi niya, kuha ka na lang dyan te. Meron naman ang available dyan. Tapos yung, gisado na pansit. Ano ba yung may sabaw tapos ginagawang gisado? Sotanghon. So, Diyos ko, wala akong idea kasi iba yung daway ni Nene ng pagluto ng, alam mo yun talagang pwede nagang ano ba sabi ni Emmer? Kumbaga, i-standardized. Kaso, di ba, hindi naman ako tambay sa kusina na nakikita si Nene yung mga step by step, yung ganyan, lagi ako nasa counter. Kaya, wala akong idea na yung the way ni Nene magluto. Pero alam ko paano magluto. So, ayun nga. Buti na lang nakatapos na rin ako ng pagluto ng ulam namin para sa labas. Pero labas-masok ako kasi si Bilab hindi pa nagigising. So, walang kahera si Mama. Mga alas 7 talagang nagdadagsana yung mga nag-o-office guys. Ganyan. Bumibili ng mga ulam. So, labas-masok ako. Hindi ako makapag-concentrate. Hanggang sa yung puto, hindi ko nalagyan ng baking powder. So, ako naman, kampante na okay lang yung ganyan. Pero, wala pala siyang baking powder. Akala ko kompleto na yung kaya nakampante ako na ganun. Kasi binigay din sa akin ni Nene yung recipe na wala siyang baking powder sa sa recipe. So sabi ko, since may egg, baka ito yung ni Nene recipe. So isinalang ko. Ganyan. Hindi ko na makontak si Nene for para ma-finalize nga na may baking powder ba o wala, ganyan. Kasi nasa biyahe na sila pabalik, nakamotor lang. So sinalang ko na. So ending talagang hindi umalsa yung first batch. Nakakaloka. Tapos awa ng Diyos guys, ayun, naluto ko naman yung yung food ni Daddy. Nakakaloka, di ba? Grabe tupakin. Pero buti na lang talaga nawala na yung topa ko ng within 2 hours. Kasi mapalakas ng topa ko. Mabait ako pero tupakin ako. Special sa asawa ko lang naman guys, hindi sa ibang tao. Hindi ako tinotopak sa ibang tao na, Diyos ko, baka mabigwasan tayo pag tinopak tayo sa harap ng ibang tao. Sa asawa ko lang, ganyan. Madalas talaga akong topakin. Lalo na kapag kunwari bilakad kami, tapos late na dumating, or alam mo yung pinag-aantay talaga ako ng bongga. Ayan, tutupakin ako niya, di na matutuloy yung lakad. Tapos may lang siya, di pa kunwari nakakalabas ng gate, may nagawa na siyang babad mood ko. Ayan, di na matutuloy yung yung lakad. Kilala niya ako niyan, kaya every time na may lakad kami, kailangan nauuna na siya sa baba. Nauna na siyang nasasakyan na siya kasi di baling siya yung magantay. Wag lang ako yung pag-aantay ng matagal. Pero sa iba guys, nag-aantay ako, di ba? Okay lang ako sa iba mag-antay, pero pag sa asawa ko, ay nako. Yan. Sa pamilya ko hindi rin. Alam din nila yan na ayoko na masyado nag-aantay. Pero sa mga kunwari meeting, ganyan-ganyan, syempre, kailangan mo mag-antay din.
Ay, gets nyo ba? Labo ata ng ano, ng kwento ko sa inyo. Yun, sorry kasi hindi ko na nasundan yung vlog kahapon. Pero ayun nga, ang saya kasi, yung tinry ko diba guys na, ano, na pampano. Kasi nakahanap ako ng saktong size lang. Siguro tatluhan yung 1 kilo. Tapos kayang hatiin. Good for 2 naman yung 1 piraso. So, niluto ko. First 2 kilos lang yung niluto ko kahapon. Hala, wala pang 30 minutes guys na ano, naubos. Parang 12 slices lang kasi siya. Kasi tatluhan, diba? So, hinati ko pa. 2 kilos yun. So, naging 12 pieces. Wala pang 1 hour. Naubos talaga nung nanibago sila na, may pampano, ganyan. Yung kinamatisa yung niluluto ko. Grabe. And then, ang dami pang umu-order online. Ay mga, hindi naman online. Kasi nagte-text lang ako ng mga menu. So, akala ko kasi meron pa sa labas. And then, nagsipasokan na yung mga, mga order. Mga patira. Wala nang pampanot. Tapos, buti na lang, nakuha ko na yung number nung nagtitinda sa palengke. Kasi sabi ko, kuya, if ever may ganitong size, tabihan mo na ako. Ganyan. Tapos, nagano siya, ate, meron akong maliit na size, sabi niya ganyan. Sabi ko, sige, tiran mo ako ng 3 kilo, ganyan. So, pinano ko, sakto naman din, kailangan din ni Jiba ng chicken, at ang bilis talaga kahapon nung mga ulam namin. Kahit mga fried chicken lang yan, ang bilis. So, takbo si Jiban sa palengke. So, 2 kilo lang ulit yung na-score niya. Yan, niluto ko ulit, and ayun, ganun din ulit kabilis. Kahit kami ni mama hindi na nakatikim. Yung gulay na lang natira sa Sabi ko kay nene, o diba ne, nabibili naman kahit kahit mahal. Kasi alam nila yung price. Yan. Basta alam ng mga tao yung price ng guys, ng bilihin. Hindi yan magdadalawang isip sa presyo mo din. Kasi syempre magko-costing ka din na may cost din naman yung ingredients, yung gas, yung effort mo, 'di ba? So sabi ko okay lang yan, mag-costing ka ng kailangan may kitain ka, hindi yung parang 10 pesos lang yung tubo mo yung sa isang serving. Sabi ko ipahinga mo na lang yan. 'Di ba? So yun. Kaya baka lagi baka mag-mainstay ang pampano namin or mag-mainstay sa menu once a week kasi meron na kami pagkukuhanan. So ayun lang guys, ready na ako. Ganyan lang, super light lang kasi naiirita ako pag sobrang init na, alam niyo yun na ayoko yung heavy sa mukha. Though hindi naman talaga ako nag-heavy sa mukha, ganyan lang. Pero fresh lang. Ayun nga, punta na tayo kasi mag-aalas 7 na. Yan, nagising ako ng alas 6 kasi hindi na ako bumangon kanina pag ni daddy, pag alarm. Hindi na rin niya ako sinabihan na pagbaunan ko pa siya, i-ready yung baon niya, ganon. ate gising. So ayun nga, kaya nagising ako ng 6 o'clock, naglinis na ako sa labas. Tara na tayo para makatulong tayo kay Inang Reyna. So ayun, na-enjoy naman din nila dati yung pinadala ko. Tuwan-tuwa daw yung mga office mates niya kasi kahit walang pulang puto, hindi na napansin. Kasi dapat yung gisa daw sotanghon, puto, Shanghai, tsaka milk tea. So wala yung puto at hindi nga umalsa. So okay naman, naubos daw yung yung pinadala ko. And tuwang-tuwa. And nakakatuwa pa kasi may parang surprise pa cake din sila kay daddy, kaya natuwa ako at na-enjoy na ulit ng asawa ko yung work. Ayun nga lang, pinagdadasal ko na sana maging okay yung niya, yung BP niya, kasi 'di ba nung last year kaya nag-stop siya ulit mag-work at lagi siya laman ng clinic. So ayan, sabi ko sana magtuloy-tuloy yan, na ma-regular ka ulit yung ganyan, kasi nakikita ko sana naman sa kanya happy siya sa work niya ngayon, nag-enjoy siya. Kasi nakikita ko siya dito na nasa computer lang, maghapon naglalaro, yung ganyan, tapos nagiging bugnuti na pag inutusan mo minsan, nagiging bugnuti na ako naman, wala ka nang ginagawa dito sa parang ganyan pa. So at least ngayon na-enjoy niya sa sa work, and may sahod pa, 'di ba? May income pa, additional income.
So, yun. Pinagpipray ko lang talaga maging maayos yung kalusugan niya na alam mo yun, hindi siya alta presyonin. Kaya iniiwas ko na din siya sa mga ano guys, sa mga pagkain nakakataas talaga, nakaka-trigger ng ano niya, alta presyon. So anyway, let's go na. Yeah, may order ulit si Nene. Ang ganda-ganda pala dapat yung presentation. Gawa ko kahapon. Ang pangit. Pero masarap naman. Kaso, tsaka ding lang yung ano. Pero naubos naman nila in fairness. So, okay naman yun guys. Kasi ngarag ako kahapon eh. Ganyan pala kaganda yun. Ano ba yarn? Hindi pa umalsa yung puto. Kalimutan yung baking powder. Ayan, nakauwi na ulit yung cook namin. Kaya meron na ulit. Naglulutong ganda oh. Sana pala ganito kaganda yung gawa ko. Ano ba yan? Si Ate Wab kasi. Pero masarap yun guys. Naubos nga nila eh. Saan yan eh? Makati? Order na kayo guys. Habang sinisipag-sipag pa ang ano natin. Tawad pa. Tawad pa pala. Sayang lang. Ang ating Shanice. Shanice. Tingnan mo yung ano. Sarap. Kain tayo guys. Sayang tong dalawa kumain na pala. Inaantay ko. Kaya ako magsasabay-sabay kabit may lato. So kumain na sila. Ayan, lato. Ano to sa ano? Sa inyo? Arorosit. Tapos nilagang okra talong with bagoong Pangasinan din. Siyempre. Kanin and Gigi. Yan.